Welcome back to my channel. Magandang araw sa ating lahat. So, this is JR Sayed kay Information Project. So, maraming salamat sa trend na sumubaybay sa aking video last week. So, ngayong week na to, ngayong araw na to, ulit tatanim tayo ng yan, dumating tong eggplant ko, tsaka ayan, sitaw. At meron ako ditong okra na nilagay ko sa tissue at itong kalabasa na malaki yun, ganyan yan. So bago tayo mag-umpisa sa pagtatanim, huwag niyong kalimutan i-click ang subscribe button at i-click ang bell button dyan sa baba para sa mga bagong update o bagong video update ko. Salamat, let's go. Last week guys, nagtanim tayo ng sili, pak choy at saka sili tsaka pak choy lang, tsaka yung cucumber. So ito na yung pak choy lang ang tumubo muna kasi talagang matagal ang tubo ng sili. Yan yung pak choy. At ng cucumber wala pa. Yan yung nilagay ko, wala pa siya. So okay naman siya. Itong cucumber medyo meron na. Ayan o, nagkuhan na siya. Pansin nyo yan, meron na. Ito lang pak choy talaga ang mabilis tumubo. Kasi mabilis yung tumubo kasi months lang yan naabuti aani ka na. So yan, simulan na natin maglagay ng lupa dito yung naiwan natin yung nakaraan. So yung eggplant dito natin ilalagay ito. So bumili ako sa eBay, 1 pound lang yan, nasa 70. So ilang peraso na rin to. So itong pan naman, ito naman sa malaking lagayan dapat hanap ako mamaya. So ayan, simulan na natin maglagay ng lupa. Yan, lagyan natin ng lupa kagaya ng dati. So half muna, tapos lagyan na ng butas mamaya, tusukin. Yan, isa, dalawa. Itong lupa na to binili natin sa online, mura lang naman siya, pero medyo pangit kasi may buo-buo or talagang ganito lang ang lupa. Ayan, itong pangalawa. So dalawa sila. So unahin natin ang eggplant. Dito natin lalagay ang eggplant. Tapos yung sitaw, hanap tayo. Kaya nakahanap ako nito, isa lang, pero maglagay tayo ng 1, 2, mga 4, siguro 4. Tapos ito plastic, punuin natin ng lupa. Lagay din tayo ng dalawa. So lagyan na natin to. Kasi kailangan malaki ang lagayan ng sitaw kasi malaki siyang tumubo. Kailangan niya ng big space. Yun ang na-research ko. Ayan, okay na siguro to. Sunod natin yung plastic bag. Sira pa. Isa lang, hindi sira. Sunurin natin siguro. Ayan, uy, medyo makulimlim ngayon, kaya naka-jacket ulit kasi medyo malamig pa. Di ba kaya ng katawan, nahirap na magkasakit. Libre man ang gamutan dito, kaso kailangan mo magpa-schedule. Ayan. Ayan, improvise lang tayo ngayon, improvise. Tignan natin konti. Ayan. Ayan, pwede siguro to. So isa pa, kasi madami-dami ang sitaw natin eh. Sabi ng weather forecast dito, laging mainit daw dito ngayong year na to. Sobrang init daw. Kaya maganda magtanim-tanim
maghanda tayo, magtanim tayo madami. Ang problema lang natin, lupa. Kasi lahat ng yung lupa dito is binibili. Ayan, pwede na siguro to. Isa pa. Ng kung dito binibili, lupa. Kasi ang mga lupa dito hindi mataba. Kailangan mong bilhin. Mas maganda, mas magaling tumubo. Ano natin na ito? Yung sitaw, kaya dito ko nilagay. Kahit hindi ko nililipat, diretso na. Pwede naman siguro, or titingin ako ng mas malaking lagayan. Titingin ako ng mas malaking lagayan pag tumubo. So ayan, meron ako ito na, tama na to siguro, meron ako nito. Ayan. So dito yung eggplant, sitaw, kalabasa, dalawa, tapos isa pang sitaw. Ewan ko yung okra. Tingin tayo ulit para sa okra. Siguro maglagay tayo ng pan. Meron pa akong isa dito. Meron ako dito. Siguro lagay tayo ng 5 okra. 10. Para tumubo. Yan. Start na tayo magtanim. So yan, start na tayo magtanim. So unahin natin ang eggplant. Yan. So may stick ako dito para hindi nakamay ang pagtutusok natin. So lahat kasi improvise. Ayan, tusukin natin dito. Dito isa-isa lang. Yan. Tusok. Tusok na natin yan. Ang eggplant dito na tanim. Sa tatay ko na. Daming tanim. Hindi ako nagtanong, try ko lang kung kaya ko. Kung tutubo. Yan. So unahin natin ang eggplant. So nabili ko ito sa eBay. Tig 1 pound something. Bale may delivery siya na 1 pound 50. So bali 250 kamo na. So ayan. So ayan siya. Ayan. So ayan, lagyan natin dito, isa-isa lang siguro. So yung buto na to parang may gold something siya na kulay. Ewan ko, parang siguro nilagyan nila para madaling tumubo. Siguro yun yung purpose ng pagkukulay nila. So dito isa-isa na lang. Oh, ito tatlo ang nalalagay ko. Dito. So, may isa pa. Kailangan ko ng isa pa. Yan. Yan. So, tapos na ang eggplant. Then ang sitaw. Ewan ko kung tutubo itong sitaw kasi medyo malamig pa. Ito, try natin. Ayan. Isa. Dalawa. Tatlo. 4. So, 4 dito. Ayan. Gawin natin. Tapos, din dito. Plastic. Ayan. So, lagay tayo ng isa pa sa gitna. Ayan. Susunod ko ang okra. Ayan. Ewan ko kung tutubo to kasi medyo bata pa. Pero parang may man siya, ugat-ugat na siya. See, look at this. Check nyo, parang may ugat na siya.
Parang may ugat. So, lagay tayo ng 1, 2, 3, 4, 5. Yung malalaki, tig dalawa siguro. Or damihan natin. Kasi may mga parang tumutubo na siya eh. Ewan ko. Kinuha ko lang sa binili kong okra to eh. Malay natin, baka sakali tayo tumubo. Wala man sigurong masama mag-try. Try natin. So comment kayo guys kung paano magtanim ng okra o kailan pwedeng itanim para alam natin sa susunod na summer. Turuan nyo ako. So ayan, tapos na ang okra. So next natin yung kalabasa. So ayan. Mayroon akong nabili kalabasa sa isang city dito. Parang malalaki siya. Yung parang kalabasa sa atin. So maglagay tayo ng 5. So nagtry ako ng kalabasa noon. Tumubo naman kaso hindi bunga. Isa lang yung flower niya. Late kasi yung pagtanim ko. Kaya late kasi yung pagtanim ko. Ayan. Try natin. Yan. Tusok pataas. Sana nga tumubo ulit. Kasi dati tumubo naman ang kalabasa ko. Pero sabi nila wag i-direct sa lupa dito. Kasi pangit ang lupa dito, madaming kwan daw. So ilagay pa tayong isa. Madaming uod o kinakain lang ang naglagay nga ako ng kamote. Nabulok lang kasi malamig. So yan, tapos na tayo. So yan, natapos na tayong nagtanim. So ito yung mga tinanim natin. Ayan. Okra. Tapos ito yung sitaw. Ito yung talong. So ayan guys. Lagyan ulit natin ng lupa para makakubera na siya. Let's go guys. So yan, pwede naman natin ganun ito lang. Yan. Yan, ganitohin lang natin. Shake. Tapos ito sugat lang natin. Yan. Baba konti. Yung iba medyo konti ang lupa, hindi ko yan. Ayan, tapos na tayo. Ilagay natin dyan sa may ayan, dito tayo sa kabila. Isa-isay natin ilipat. Tapos tilikan natin. Ayan, dito tayo sa likod ng kwarto namin. Ay, sa gilid pala. Ayan, isa-isahin natin itong ilagay sa may upuan. Napapansin nyo yan, ang billiard na yan. Masira yan dahil sa hangin tsaka sa ulan. So, prepare natin yan. Tapos ipa-vlog din natin yan. Dali lang naman siguro i-repair to kasi nagawa ko naman ng dati. Kailangan lang ng mga yan, kahoy. At ayan, diligan na natin to. Ayan, kunin natin ngayon yung pandilig. Dito lang siya. Tapos diligan natin yan guys. Everyday natin diligan ito guys. Hindi ko na may video pero yan. Start na tayo magdilig yan guys.
Ayan, nadiligan na siya. Sana nga ito ay tumubo para sayang naman ang i-harvest natin. Kaya dapat lagi akong magdilig nito. Araw-araw dapat. Ayan guys, tatakpan naman natin. Nakahanap naman ako ng pantakip dito. Ayan. Kaya takpan galing natin. Sa gazebo ko tong pantakip na to. Kaso yung gazebo ko is lumibad na. Nasira na. Kung napapansin nyo, parang may bintana. Kasi yan, panggilid yan ng gazebo ko dati. Ayan o, pansinin nyo. So kaya yung bintana na yan, dapat ilagay natin mismo sa may halaman. Sa may tinanim natin o, para maarawan din siya. Kagaya ng ganito. See, yung bintana niya, sa may part ng bintana, nandun yung tinanim natin. Para pagka umangat na yung araw, maarawan na din siya. So kaya tutubo pa rin siya. Pero I'm hoping na tumubo siya para may aanihin tayo sa summer at nang makapagbenta sa mga kakilala natin. Siyempre mahal ang gulay dito, lalo na mga gulay ng Pilipinas. So ilagay natin tong rake na to para hindi rin naman hanginin kasi lakas ng hangin dito. So eto guys, papakita ko sa inyo, kinuberan ko siya para parang indoor na siya. Yan, check nyo guys, diba, hahanginin pa ba yan o hindi na? Ayan, nandun yung halaman o kaya yung tinanim natin. I-check natin everyday yan guys. So ayan, dito na nagtatapos ang part 3 ng pagtatanim natin. So ayan guys, ayan yung mga tinanim natin. So asahan nating tutubo at manalangin tayo para may anihin tayo guys. Maraming salamat. Alright. So hanggang dito lang ang video natin. Sa lahat ng mga bagong manonood, please wag niyong kalimutang sumuporta sa aking channel. O si JR sa UK, press mo lang yan subscribe button dyan sa baba at huwag mong kalimutan yung bell icon para sa mga update ng mga bagong video. So see you on my next vlog.